Kuya! Hello, good morning, Kuya. Good morning, Kuya! Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya! Morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya! Good morning. Oh, tama-tama. It's a Thursday. Tulad nga na sinabi ni Jago, 5:15 in the morning. But of course, we start our mornings with daily wisdom from Brother Eli Soriado. And of course, from the word of the Lord. Pero ang ating katanungan po ngayon, and of course, I'm sure kayo Kong and lahat tayo dito sa bahay ay nagdadasal parati na sana walang mangyaring masama sa kapwa natin, sa ating pamilya, sa buong mundo. Pero syempre, yung tanong pa rin natin all the time, bakit pa rin nagkakaroon ng masama dito sa sanlibutan? Sasagutin po yan ng banal na kasulatan. Pamagitan po ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Hindi naman dito nag-umpisa ang kasalanan sa sanlibutan eh. Hindi dito nag-umpisa. Ang kasalanan nag-umpisa sa puso ni Satanas. Basahin natin ang 14:12 ng Isayas. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga? Paano ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Ayon, si Satanas nung araw nag-ambisyon makipantay sa Diyos. Magiging gaya ako ng kataas-taasan. Sasampa ako sa itaas ng kaitaasan ng mga alapaap. Sabi niya, ako'y uupo sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ayun ang nasa puso ni Satanas. Doon nag-umpisa ang lahat ng kasalanan sa puso ni Satanas. Ang lupa hindi ginawa ng Diyos para maging lugar ng kasamaan. Ang lupa ay ginawa ng Diyos para maging tahanan ng kanyang mga anak. Isang maligayang lupa o earth. Kaya lang sinira ng mga tao, sinira ng ambisyon ni Satanas, inimpluwensyahan ng tao, pati mga tao natuto na ng kasamaan. Marami ng kasamaan. Merong ama, pinapatay yung anak, anak, pinapatay yung ama, asawa, nangangaliwa, ng lalaki, ng bababae. Marami na, mga bisyo, mga drugs. Kaya ang mundo ngayon sinisira ng tao. Ang sabi ng Diyos doon sa Apokalipsis, pakinggan mo sa Kapitulo 11 at versikulo 18. At nangagalit ang mga bansa, at dumating ang iyong puot, at ang panahon ng mga patay upang mga hatulan, at ang panahon ng pagbibigay mo ng gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta, at sa mga banal, at sa mga natatakot sa iyong pangalan, maliliit at malalaki, at upang ipahamak mo ang mga nagpapahamak ng lupa. Ipapahamak ng Diyos ang nagpapahamak ng lupa. God will destroy those who destroy the earth. Kaya yan ang darating na pagparusa ng Diyos. Kasi ang lupa hindi ginawa ng Diyos para maging isang masamang lugar. Pero pinasama ito ng ambisyon ni Satanas at ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Sa tanong mo, bakit nagkaroon ng masama sa lupa? Dahil sa pagsalangsang ng tao, hindi pagsunod sa Diyos. Kaya wawakasan ng Diyos itong lupang ito. Papalitan niya ng iba. Susunugin niya ito pagdating ng araw ng paghuhukom. Ikalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw,
na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Susunugin ng Diyos yan. Ang lupang ito, papalitan ito ng iba. Ang tawag sa Biblia, bagong langit at bagong lupa. Maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano, para sa ating Biblically Speaking. Fourth day na po natin. Bitter. Oo, pang-apat na araw na bitter tayo ngayon. Bitter serie. Bitter serie. Bitter oo. serie. Bakit Ampalaya bakit serie. pa bitter? Bakit bitter, Haris? Kasi mas healthy pag bitter. May kasabihan nga tayo ngayong week, the bitter, the better. Oo. Pag bitter kasi nakakapagpababa ng sugar yan. Yes. Bitter gourd. Bitter gourd. Yun. Ano ba yung quick Ampalaya. meal natin ngayon? Ito yung ating baked bitter gourd. Baked bitter gourd. Baked ampalaya. Pakain sa mga bata, no? Yes, Alright. Ano ingredients? Napakasimple. Okay. Oo, syempre, ang ating bida, ang ampalaya. Ay, sorry. Yan, ang ampalaya. Ayan, ang ampalaya. Tapos syempre, meron tayong... Itlog. And of course, salt and pepper. Simple lang naman yan. Napakasimple lang. Oh, Yes. paano gawin? Watch this, kasambahay. Kailangan ng ampalaya. Syempre, ilagay yan sa ating chopping board at hiwain lang into smaller pieces. Tama. And then, syempre, hatiin natin yan. Ba't smaller pieces? Tanggalin natin yung laman. Oh, cut in half. Tapos tanggalin yung laman sa gitna. Yung laman niya. Yun. Yung mga intestine niya, tanggalin natin dyan. And of Okay, course, mga kasangbahay, ilagay na ang ating itlog at salt and pepper sa isang maliit na lalagyanan at itabi lamang ito sa ating ampalaya. Ilagay sa gitna. Yes! Oh, tapos takpan ulit. Tapos i-bake. bake sa oven. Oo, yan na. Napakasimple. Ang Ang ating ating baked. bitter gourd. Yeah, ito na yan. Yummy. Ito na At yan. dahil dyan. Oh, yan. Oh. May allergy ako. Wala kang allergy sa ampalaya. Ako medyo ako, may tinik akong gamot. Bawal ako sa... Kainin mo yan habang Okay, magano. ano bang maganda dito, Haris at Diego? Itong... Good morning, Kuya! Good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Siyempre, good ang morning nyo. Dahil ngayon, naalamin natin magkano na nga ba ang mga prutas dito sa Blumentritt Market in Manila. Ako ulit si Kikay para sa ating Palengke Price Watch. At makakasama natin ngayon si Kuya Armando. Hello, Kuya Armando! Yes! O yan! Okay, Kuya Armando, unahin natin itong Fuji Apple. 20 pesos per piraso. O ito mga kasangbahay, kung gusto nyo naman ng green apple, aba meron din sila niyan dahil ito din ay naghahalaga sa presyong 20 pesos per piraso. Ayan. Hindi magpapahuli ang ating peras na naghahalaga rin sa presyong 20 pesos. Karamihan ang bentahan niya dito, 20. Magkano yung pongka naman? 10 po. Tapos yung ubas mo, magkano per kilo? 200 po. Ayan, maraming salamat Kuya Armando. Pero syempre, hindi ka uwi ng luhaan, o diba? Dahil bibigyan natin siya ng gift back mula sa Good Morning Kuya. Yes! Thank you! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam niyo na kung magkano ang presyo ng ating mga prutas dito sa Blumentritt Market. O, ayan na, bukas samahan niyo ako dahil Biyernes, alamin natin kung magkano na nga ba ang ating mga panluto sa kusina. O, diba? Cooking essentials. So, kaya ako ulit si Kikay at ito ang Blumentritt Market. Dito lang yan sa Palengke Price Watch sa Good Morning, Kuya! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na kung magkano ang presyo ng ating mga prutas dyan sa Blumentritt Market. O, alam mo, may magandang balita ako. Mas mura ngayon ang bagsak ng presyo ng prutas dyan compared sa ilang mga palengke nga na bisita ko recently. Kahit tag-ulan? Oo, tsaka hindi pa daw sila nagtataas. Kaya I highly suggest mga kasambahay, nasamantalahin nyo na dito sa Blumentritt Market habang hindi pa ho sila nagtataas. That's right. Oo, okay. Abangan nyo ulit bukas dahil magbabalik ang palengke price. Teka lang, naputol kanina. Oo, hindi. Ang gusto kong sabihin talaga, Diego at Haris, yung quick meal natin kanina, napakadaling gawin. Kasi ito, usually available na yan sa kanilang... Kusina. Oo, hindi na nila kailangan bumili. Kung madali yan, kainin yan. Okay, para for the benefit of society. Ang palaya. Oh, God bless me. Oh. Not Yan
Yummy. Egg lang ang kinain eh. Ay, nako. Oh, teka lang. Dalawa na yun. Alright, may pumasok lang na isa. Alright, para po sa ating healthy lifestyle pala, Jigs. Dire-diretso na ako. O sige, mga kasamba, ito po. Dahil po tag-ulan pa rin po ngayon, ito pa rin po yung mga dapat po nating tandaan. Mga kasambahay, especially po para maiwasan po ang cancer. Alam niyo po ba mga kasambahay na lahat po tayo ay may cancer, mapabata, matanda po, may cancer cells po tayo. Depende na po sa atin yan kung paano natin tatalunin, kung paano po natin papatulugin ang ating mga cancer cells. Pero, siyempre po, meron po tayong mga tips, meron po tayong mga paraan para po makaiwas o makapag-prevent po sa cancer. Una-una po, alam mo ba, Kikay, na importante ma-maintain ang ating weight. As much as possible, dapat na doon tayo sa ating normal body weight. Now, paano po natin ma-gain, ma-maintain yan? Of course, para naman dito, kailangan natin ng ating diet. So dapat po mga kasambahay, hanggat maaari po, fruits and vegetables, whole grains, and yung ating po mga complex carbohydrates such as yung ating po mga root crops. Kailangan po yan. And of course, yung mga parents po at mga grandparents, syempre alam ko po, nanonood po kayo ng TV all the time with your grandchildren and children po. Sana po, no, mas maganda, ma-guide nyo sila sa mga napapanood nila sa TV ng mga advertisement. Syempre po, mostly nakita po natin dyan yung mga junk foods. So sanayin po natin sila, excuse me, na dapat po yung mga healthy na papanood po nila. Next, kailangan po natin ng regular exercise. Kaya po sa ating programa po Good Morning Kuya, meron tayong mga fitness, no? Kasi kailangan po ito in the morning pa lang, makapagpawis na po tayo to burn. At ilabas po yung mga toxins po sa ating katawan. Napagandang bonding po yan. Lumabas po kayo, mag-exercise po kayo, kasama po yung inyong lola at lolo, yung mga parents po natin, tita at tito. Pwede po mag-walking, pwede po mag-jogging, pwede po mag-sports. No? Pwede po natin gawin po yan. And then next, don't smoke. Para po sa mga tatay, sa mga tito, sana po maging considerate po tayo. If you love your children, your loved ones, sana po lumayo or kung kaya pong iwasan, iwasan po natin paninigarilyo. Alam niyo po yung mga chemicals po na present po dito, pwede po magpabagsak po ng ating immune system. So yung tendency na magkaroon po ng cancer is mas mapapataas, or for those na high risk na nga po, mas lalo po magiging prone. And then next po, healthy diet. Ayan po yung pinakita natin kanina. Yung mga grains, kaya po sa ating quick win, no, we are giving you choices kung ano ba yung mga healthy foods na pwede natin kainin. Hanggat maaari po, get rid of junk foods, get rid of mga instant na mga pagkain po natin, low sugar and low salt po ang ating mga kakainin. And last po, syempre, protect yourself from the sun. So kung meron kayong mga gamit, yung mga sunblock, lalo na po ngayon, sobrang init. Kapag matatag-init, mga payong, sombrero, para at least po may iwasan po yung pagkakaroon po ng sombrero pala. Sorry! Boyoy po sombrero. Okay. Oo. Naaway ka eh. Okay, may chocolate pa naman ako dyan. At bawal pang chocolate po sa mga nagkakaroon po. O high risk. Lalo na sa breakfast. Tama kaya, Diego. So yun po yung mga kasambahay, para po makaiwas, yun po yung mga basic tips po natin, para po makaiwas po para sa ating cancer prevention. Oh. Yes. Sabi niyo nga, maintain a healthy lifestyle, diba? Kaya kailangan niyo rin to. Good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol. And Live It. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. Good morning, Kuya! I would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay at OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! Wow! Oh, oh, la 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 la. 5:31 na ng umaga. Unat-unat ng mga utak dyan na tulog. Gisingin na. Gising-gising. Oh, pati katawan, gisingin na. Yes. Fitness 101, kung kahapon napakita natin ang cardio workout with partners, ano pa kaya yung mga ibang workout na pwede natin gawin? Pero bago tayo magtungo dyan sa workout na yan, kailangan pala, pag ikaw ay kukuha ng isang partner na ka-workout mo, may mga things na kailangan kang i-consider. Kailangan daw pareho kayo ng goal, pareho kayo ng schedule, pareho din kayo ng strength. Meaning to say, pumapasok dito yung weight ng isang tao na dapat daw hindi siya lalagpas dun sa 5 pounds para kaya mo pa rin siyang buhatin. At saka meron siyang height daw na sinasabi para
mas mabisa yung inyong pag-workout as partners kasi kailangan hindi siya ganun katangkad. So at least mga 3 inches lang hanggang 5 inches lang yung tangkad ng partner sa inyo para mas mabisan yung magawa yung mga workout nyo. Kaya ito pa, yung mga ibang exercises na pwede nyong gawin with partner. Once again, nandito po tayo sa Ensayo Gym Equipment. Thank you kay Sir Nicky as the CEO. I want to introduce you guys, my partner, Chef Fitness, Lisa Fielder, Coach Mab. Ngayong araw, ipapakita po natin sa inyo kung ano yung mga pwedeng exercises na gawin ng mag-partner or couple. Hindi lang po pwede para sa couple, pwede rin po sa mga tropa o magkakaibigan na pwede nyong gawin habang nag-aantay kayo or medyo na-stuck kayo sa kung saang lugar. Okay? Ang unang exercise natin is yung kneeling partner twist. Kailangan nyo lang po ng isang bola or kahit na anong equipment na meron po kayo dyan. Papakita po natin paano po yung execution, tamang form, para ma-perform po natin na maayos yung isang exercise na gagawin natin. Ito po yung kneeling partner twist. Asa lang po yung bola sa kabila. Pagkakuha, kunin sa kabila. Ulit. Ganun din po sa kabila. So yan po ang tinatawag nating kneeling partner twist. Ano po tinatarget niyan? Gaya ng sabi ko kanina, yung shoulders nyo when you grab the ball and then yung oblique natin. Normally, yung buong trunk natin when you twist, nag-i-engage po yan. Okay? Naramdaman ba natin yon? Ano ang target muscle na tinamaan sa exercise na yon? Siyempre, every time na nagtitwist tayo, yung trunk natin or yung oblique natin, nag-i-engage, and then every time na kinukuha natin yung weight sa ating mga kamay, pag pinapasa sa ating mga partner, nararamdaman nyo na yung shoulders nyo at yung biceps nyo ay medyo nagko-contracted. Ngayon, anong susunod natin gagawin? Tamaan naman natin yung mga lower extremities natin. Gagawin po natin is yung dynamic lunges naman. Parang magmumukhang cha-cha lang po to. Okay? In my count, 1, 2, and... Yan po yung regression natin. Ngayon, kung gusto po natin bigyan ng progression, just pick up one pair of dumbbells. And then in my count, 1, 2, and... Every time na bumababa po tayo, tumaabante, nag-engage po yung hamstring natin, yung glutes natin, and then yung quads po natin. Naramdaman nyo ba guys yung stretch ng hamstring natin, yung quads natin? Ramdam nyo rin na medyo na-stretch yung forearm natin going towards our shoulders. Ramdam ko na yung workout na ginagawa natin. Isang full body workout, pero eto pa, meron pa tayong dalawang exercises na gagawin. Ang susunod na exercise natin is, eto na, shuffle drill. Ngayon, isasama naman natin yung aerobic exercise together with the strengthening. Okay? So, ito po yung tinatawag nating partner shuffle drill. So, pwesto po natin is sumo-squat position, and then every time na papunta tayo papalayo or pa-sideways, papasa po natin yung bola sa partner natin. Ito po yun. Ganun lang po kasimple. Gawin po natin to mga, sabihin natin mga 15 to 20 repetition. Ha! Medyo napagod na ako. Para sa cool down naman natin, hindi na masyadong mataas yung intensity since nagawa nyo na maayos yung exercises na nauna. Eto na, ang susunod na exercise natin is high five for job well done. Eto na, patapos na tayo sa workout natin. It's a full body workout since job well done, kuha po natin kung paano po yung mga exercises na ginawa natin. Bigyan naman po natin ng credit yung partner natin by doing this last exercise. Ito po yun, yung high five press. High five. And then press. High five. And then press. Kita nyo naman, full body workout, having a twist together with your partner. Maraming salamat po sa panonood. Salamat sa Grupo Ensayo, Ensayo Gym Equipment. Kung gusto niyo pong i-reach kung paano po makapunta rito, dito lang po sa Mejia, Araneta. Kitang-kita naman po, makikita niyo sa labas ang Ensayo Gym Equipment. Nagpapasalamat din po ako sa partner ko, Chef Lisa Fielder. Ayan ang mga pwede niyong gawing exercise
exercises with your partner, di ba? Pwede kayong dalawa ni Jego, si Thalia tsaka si Jeb, si Nico tsaka si Kikay, di ba? Para mas okay. Oo, yung push-up with push-up High five press. yun, mid-five. Yes, so. Mid-five. Pero pwede nyo namang i-modify yan. Tsaka pwede nyong gawin kahit hindi kayo nasa gym. Nasa bahay lang kayo, di ba? Pwede kayong mag-workout. Meron din kasi silang workout with babies naman. Partner din yon, di ba? Yung mga mommies. Oo, na you can work out with your babies. Oo. Pero hindi sila yung bubuhat sa inyo, mga mothers. Ayan. Yan ang ating Fitness 101 for today. Coconut oil uses. Yan ang ating aalamin para sa ating Kaya Mo To. Malaki ang nagagawa ng coconut oil para sa ating kalusugan. Pero bukod dito, mapapakinabangan din ito sa iba't ibang gawain sa ating mga tahanan. Gaya ng natutunan natin dati, ang coconut oil ay maaaring gamiting alternative sa shoe polish. Maliban dito, pwede rin itong gamitin para i-polish ang inyong mga wood furniture. O kaya naman ay gamitin para linisin at pakintabin ang dashboard at black surfaces sa loob ng sasakyan. Para maalis ang mga sticky label o residue ng sticker sa plastic, glass o wood, maaari nyo itong gamitan ng coconut oil. Makatutulong din ito para mas mapadali ang pag-aalis ng bubble gum na dumikit sa inyong mga damit o kaya naman ay sa inyong mga carpet. And last but not the least, mabisang solusyon din ito para sa maingay na bisagra o door hinges. Matuto ng iba't ibang household tricks para mapadali ang inyong mga gawaing bahay, tutok lang mga misis. Dahil dito sa Good Morning Kuya, kaya mo to! So yan ang ating mga natutunan para kung meron kayong mga coconut oil lang sa bahay, di ba? Yan yung mga usage. Pwede. Pero tanong ko kanina si Angel, kung virgin ba yan? Pero ito naman, Pwede naman any oil lang. kasi di naman siya pang-intake. Yes, so, at saka yung gamit naman is the practical use lang talaga. Yes. Yes, pero ito alam nyo ba guys na... nawala. Yun. Alam nyo ba guys na ang Rizal Park is diba popular sa atin to? Puntahan natin to, landmark natin to, and tourist spot na nga rin. Pero alam nyo ba na hindi lang Pilipinas ang may Rizal Park? No? Alamin natin yan sa alam mo ba to? Germany. Sa Jinjiang, Guangzhou City, Fujian Province sa China, matatagpuan ang isa sa biggest Rizal Park sa labas ng Pilipinas. Mayroon itong land area na nasa 5 ektarya. At gaya ng Rizal Park sa Pilipinas, mayroon din itong monumento ni Dr. Jose Rizal. Nakahawig ng Rizal Shrine natin sa lungsod ng Maynila. Ang Rizal Monument sa Jinjiang ay may taas na 18.61 meters. Base sa sukat nito sa year of birth ni Dr. Jose Rizal. Sinimula ng construction ng nasabing monumento noong 2003. Natapos din ito sa parehong taon. Itinayo ito bilang pag-alala sa Chinese root ng ating pambansang bayani. Si God Jose Rizal kasi ay descendant ng Chinese migrant at business tycoon from Jinjiang na si Don Domingo Lamco na may Chinese name na Ke Yinan. Bukod sa Rizal Park sa China, mayroon pang Rizal Monument na matatagpuan sa iba't ibang bansa. Ilan na dyan ang Rizal Monument sa Hibiya, Tokyo, Madrid, Spain, Ghent, Belgium, at Wilhelmsfeld sa Germany. Kaya so kung kayo mapupunta kayo sa ibang bansa, hindi nyo mamimiss si Jose Rizal. So tingnan nyo naman kung saan bansa, punta lang natin. Siyempre, ganun kasikat si Jose Rizal at ganun kasikat ang Pinoy. Right, Jegs? Sa Singapore si Doc. Kasama natin ngayon ata si Doc Joseph mula sa Singapore. Doc Joseph, good morning. Nandyan ka ba? Good morning! Ba si Doc Joseph? Good morning, Kuya. Wala talagang sablay. Kamusta, Diego? Live and Ayan! Yes!
Diego! Ano balita dyan, Doc Joseph? Ito, and then medyo gloomy dito, medyo maulan at may light and thunderstorm, 23 degrees. Kahapon pa umuulan na dito. Weather forecast by Singapore yun. Weather forecast. Singapore. Yes, oo. Ano ba- I'm wearing the creation of Thalia. Sponsor ba yan? Ang ganda! Chinese na Chinese ka. Parang merchant Chinese naman ako. Kamusta kayo dyan? Ayun, namumulila sa presence mo. namin. Wow! Kaya nga nagpaparamdam ako kahit na malayo. Diba, ilan yung ginawa mo? Nice. Ay, Doc Joseph, may idea Yes. ka ba kung anong temperature dyan ngayon? Kasi dito medyo mainit, 34 degrees kami. 23 degrees Celsius. 23 degrees sa umaga Oo. yan, sa umaga. Morning. Sa umaga. Maulan sa umaga tapos makulimlim sa hapon. Oo, Pero- so sumasabay siya. Pero hapon sa gabi, hindi na makulimlim. Hindi na, oo. Like this morning, medyo maulan. Oo, so, yun. Ano May ba- thunderstorm, ha? Doc Joseph, ano ba ginagawa mo dyan? Ande, Lecture. kasi kaya tayo nandito, Brother Diego, kasi may aatenin akong convention. This is the ASEAN Congress of Urology. It will start today, ngayon ang unang araw ng kongreso, hanggang Sabado. Maganda to kasi lahat ng delegates ng ASEAN countries ay represented, no? I'm very fortunate na represented ako ng delegasyon ng Pilipinas. Okay, I think we're 12 or 15 of us. Tapos maganda dito kasi lahat ng Diego, lahat ng sakit ng urological, sakit ng kalalakihan or even sa babae, matatakel, from prostate, from cancers to andrology, from UTI to endourology, lahat, no? So, hindi lang pag-uusapan ang mga latest innovation, technology, diagnostic, lahat ng mga ASEAN countries ay magko-contribute kung ano ang mga experiences nila tungkol sa mga sakit at mga bagong kaganapan doon sa kanilang mga bansa with regards to urological cases. Yun. Ganun. Okay, pero Doc Joseph, teka lang, dyan ka lang, huwag ka alis, balikan ka namin. Pupuntahan muna natin sandali si June at si Angela para sa pangalawang paghataw ng balita dito sa Good Morning Kuya. La 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 la. Uy, ano oras ba? 6:09 na ng umaga. Siyempre si Doc Joseph nandyan pa rin sa Singapore, hindi pa rin umaalis sa lamesa. Uy, nandiyan ka pa, nakikinig ka. Oo, pinapakinggan kita, Diego. Buti hindi ka namin Punta ka dyan. buti hindi ka namin pinag-usapan, no? Oo nga eh. Oo. Malamig dito. Ha? O, tiyatanong ni Kong Erin, saan ka daw kwarto? Nasa Pan Pacific Hotel, Marina. Marina Besan. Doc Joseph, may tanong si Thalia sa'yo. Ito, Yes. Doc Joseph, meron mangunsulta sa atin si Tatay Nicolas Benavides, 53 years old, mula sa Pateros. Yes, maganda umaga sa'yo, Nicolas. Opo. Doc, may itatanong po ako kasi last 2 weeks nagpa-ultrasound po ako. May nakita silang 0.4 cm sa may wala ko sa tingin sa daanan na daw po. Ngayon, iniinom po akong gamot na yung Akalka. Naging normal po yung pag-ihi ko. Maayos naman po. Ngayon, ang tanong ko po, paano po ba itong may prevent at pagkatapos padalas po kasi akong sumpungin ng ganito, Dok, eh. Ngayon lang po ako nagpa-ultrasound kasi hindi ko na nakaya yun. Okay. Sila po, Dok. Tatay Nicolas, ang problema kasi natin ngayon, no, dapat natin malaman yung lokasyon ngayon ng bato mo. Lalo na yung bato mo medyo may kalakihan, 6 centimeter, no? Sinasabi mo. 0.4 Ngayon sinasabi, 0.6. Now, ang problema kasi niyan, kung nasa bato siya, bato sa bato, medyo hindi tayo matatakot masyado. Pero of course, andyan pa rin yung bato. Siyempre, nanganganib yan magkaroon ng infection. Pero ngayon sa'yo, binabanggit mo kasi parang nasa tubo. Either sinasabi mo na naka-lodge siya sa ureter, dapat natin malaman kung anong bahagi siya ng ureter na naka-obstruct.
tama ka, dapat tayo mag-ultrasound para malaman natin kung nasa distal third ang obstruction na o pagbara niya, maaring mamamaga yung kidney nyo, sinasabi na hydronephrosis, at ito'y delikado, no? Yung pabugso-bugsong nararamdaman mo sakit, siguro one thing, gumagalaw ang bato, sanhi ng peristalsis ng ureter mo. Ang hirap lang nito, Sir Nicolas, baka mag-obstruct at magbara at mag-cause ng maraming problema. So siguro ang advice ko, pinakamaganda, magpa-ultrasound ka para makita natin yung eksaktong lokasyon ng bato mo. Now, kung kailangan natin gawa ng paraan, either kung kakayanin pa ng medical management, yung sinabi mo kasi kanina pang tunaw ng bato, kung kaya pa ng gamot, titingnan natin kung pwede pa. Kung hindi, meron naman tayong mga procedure na pwede natin gawin, either non-invasive or surgical procedure. Okay, Sir Nicolas? Salamat po, Doc. Salamat rin. Okay po. Thank you, Tatay. Doc Joseph, meron ba tayo pa rin mula pa rin ito sa Pateros, si Francis Luis Santos, 33 years old. Magandang umaga, Francis. Good morning po. Francis? Apo, itatanong ko lang po kung ano po yung karaniwang dahilan ng prostate cancer at kung may kinalaman po ba yung pagbubuhat ng mabigat sa prostate cancer. Okay. Una sa lahat, Francis, walang kinalaman ang pagbubuhat or heavyweight sa pagkakaroon ng prostate cancer, no? Ang prostate cancer kasi alam natin ay sanhi ng genetic or hereditary predisposition o pagbago ng ating hormones o yung testosterone na sinasabi, no? Bago tayo mag-label na may prostate cancer siya, dapat isuri muna natin lahat ng diagnostic workup kagaya ng PSA at pag-biopsy. Na kung natukoy na natin sa biopsy na merong kang adenocarcinoma, kailangan maigi, Francis, na malaman natin kung anong stages ng prostate cancer. Kasi doon nating i-align o ilalapat kung ano ang management na gagawin natin. Either may radiotherapy, chemotherapy, brachytherapy, or cryotherapy. Marami kasing management, no? So, importante, Francis, kailangan ma-examine ka, ma-evaluate maigi, magawa yung blood exam at para malaman natin, mailinya natin kung anong management na pwede sa iyo. Okay, Sir Francis? Okay na po. Salamat po. Alright. Okay, thank you, Doc Joseph. Thank Don't you, forget Talia, for yung your, pasalubong namin. Pasalubong namin, Doc. Of course. Chocolate, chocolate. Mag-OOTD ka na dyan. Okay. Sabi na nila. Oo. Hello. Sige. Maraming salamat, Doc Joseph Lee. See you next week. Ika nga, sabi niya sa Viber, reporting live from Singapore. Singapore. Thank you, Doc Joseph. Bye. Sa loob pa lamang ng halos 3 linggo, mahigit na 66,000 na ang naitalang drug offenders na sumuko sa mga otoridad. At isa sa mga dahilan kung bakit sila sumuko ay dahil takot at pagdanasang magbago. Dahil sa pagkakasangkot ko sa paggamit sa pinagpapawal ng gamot. Pero sapat na nga ba ang dahilan ng mga ito para tuluyang magbago ang isang tao? Kalakip ng kanilang motibasyon, ano-ano pa nga ba ang dapat nilang gawin para tuluyan ng magbago ang kanilang pamumuhay? Yan ang ituturo sa atin ng ating makakasama ngayong umaga. Good morning! Good morning! Kasama natin si Doc Camille Garcia. Hello! Nagbabalik. At is psychologist. Thank you. Yes, nagulat ka, Doc Camille, no? Ang dami nang nagsusurrender. Oo nga, nagulat ako. Sabi ko, ay ganun na pa ng karami. Ganun karami. Ngayon ang tanong, bakit gusto nga nila magbago? No? Bakit marami nagsusurrender? Dahil sa fear o dahil talagang gusto nila magbago? Alam mo, kasi kung sasabihin natin na gustong magbago, dapat noon pa eh. Ginawa na nila. In the first place, kung meron silang ginagawang mali all the time, alam na nila na mali yun. Mali yun. At kung sasabihin mong gustong magbago, parang sinabi mo na gumagawa ka na isang bagay na tama, pero mali
sa kanila. Dahil kasi sa kanila, yung ginagawa nila, Yun tama. routine na sa Routine, kanila yung oo. pag-drugs and everything. So pag gumawa ka ng something tama, parang kakaiba yun. And it's an experience na hindi mo talaga alam kung sasabihin mo gusto nilang magkaroon talaga ng pagbabago sa buhay nila. Kasi nasanay sila sa ganong klaseng pamumuhay, nasanay sila na yung factor na yun ang maaaring ikabubuhay nila. Tapos pag gumawa ka ng something na ikabubuti, sasabihin nila, kaya ba? Or anong mangyayari pagkatapos? Kasi wala talagang specific na program. Ngayon, kung sasabihin mo na because of the fear na pinapakita, meron kasing tinatawag na discipline of fear. Na kaya mo ginagawa yan sa sobrang takot mo, sinusunod mo. Tapos and then eventually, pag nawala na yung takot na yun, babalik at babalik ka rin doon. Kasi kung titigan nga natin kilalang-kilala nga yung mga pronouncements ni President Duterte even before he took office na talagang hahabulin niya yung mga drug pushers, drug users, no? At nung siya ay na-inaugurate bilang Pangulo ng ating bansa, doon dagsaan yung mga tao para supposedly mag-surrender. Ewan ko kung seryoso mag-rehabilitate dahil alam naman natin, Doc, di ba? Hindi naman, ang rehabilitation doesn't happen overnight. Ay, totoo yun. Dahil kasi pag sinabi mo na, una kasi, kailangan may assessment Merong iba kasi na talagang regular user. Yes. Merong iba may dependence. At meron namang iba na ina-abuse yung drugs. So pag nangyari yun na hindi mo maklasify, baka ang mangyayari, halimbawa talaga may personality problem itong taong ito. Okay. So pag nilagay mo sa rehab yan, lalala, maaring masiraan ng ulo or ng bain na sinasabi. Dahil kasi mas nai-stimulate na pag yung sa ganong klaseng environment, nati-trigger yung talagang disorder niya. So lumalabas na mas mahirap pag nirehabilitate sila. Ngayon, meron namang iba na kahit na i-rehabilitate mo for 6 months, kasi yun yung usual na sinasabi, 6 months to 9 months, kung anong klase mang sinasabing module para sa rehabilitation, paano pag uwi mo, ganong klase environment ka nandun pa rin. Yes. So, kung ikaw na-rehabilitate pero yung mga kasamahan mo sa bahay hindi naman rehabilitated, ganun pa rin ang kakauwian mo. And more so, meron tinatawag kasi lalo na sa rehabilitation na ganyan, na after yung sinasabi nating rehabilitation, the more na mas magiging cautious yung mismong biktima, yung ni-rehab. Tapos, kung walang programa, mas mag-iisip siya na hindi madidepress, ano? So, mas mag-iisip siya na, ano na nangyari sa buhay ko? Mas maaari mag-contemplate siya ng hindi maganda. Kaya tuloy, mas prone sila sa suicide, mas prone na magkakaroon ng depression. Or bumalik sa dati. Or babalik na lang sa dati. Total, sanay na siya sa ganong klaseng pamumuhay. Doc, may nakakatulong ba yung tulong ng mga pamilya at mga kaibigan kapag sila ay may nakakausap para sabihan yung mga problema nila na sasabihin nila na gusto na nilang magbago? Nakakatulong po ba yun? Una-una, pag sinabi natin kasi na ang isang tao na gustong magbago, automatic napakalaki ng importansya ng family support o yung primary support group na tinatawag. Kasi kaya nga siguro sila nalihis ng landas dahil kasi in the first place nakita nila na wala talagang attention na nakukuha. Pangalawa, yung possibility na kahit na gusto nila magbago, wala naman nag-encourage. Kasi paano kung buong membro ng pamilya nandyan sa ganyang klaseng business at saka sa ganyang klaseng bisyo. And then third, kung meron man silang problema, nasaring na sila na hindi sila nag-express ng kanilang problema sa pamilya dahil kasi maaring alam nila na wala ding mangyayari. So, kung nandun yung support group na tinatawag, ang initial or yung primary support group talaga is family. Next, friends, relatives. Tapos, yung mismong community. Pag yung community ganun ka-healthy, definitely ikaw mismo parang ayaw mo at mahihiya ka na gagawin mo yung hindi maganda. Kasi usually, ang weakness ng isang taong gusto magbago, walang encouragement Totoo yan. Diba? Dahil the willingness might be there, pero kung wala siyang nakikita na may nag-encourage, tama yan, no, gawin mo yan. Ito yun. At nag-iisa siya, papasok sa isip na, wala naman pumapansin sa akin dito Babalik na lang ako sa dati. Kaya meron tayong tinatawag na social milieu therapy wherein yung environment mo ang nag-rehabilitate sa'yo.
Kasi nakikita niya na, uy, ganito na pala, malinis na pala, ay bawal na pala yung ganito. Since nakikita yung changes na ganon, siya rin mismo, Magbabago. aayaw siya dun sa hindi magandang pangyayari sa buhay niya. Dito nga pumapasok yung sinasabi mo rin na Doc Camille, no? Yung environment na dapat ginagalawan ng isang tao, dapat yung natural environment na hindi niya nakasanayan. Diba? Dahil that also plays a factor Kung nakikita niya yung environment, sabi mo nga, kasama niya palay drugista. Talagang mangyayari. Kaya nga meron You have to remove him from there. Totoo yun. Dahil kasi merong tinatawag nga na yung urban psychosis na pag pumasok, ito bang taong ito, dahil napunta sa ganitong lugar, di pa pwedeng, kaya siya nagkaroon ng ganitong, naging drug addict siya or naging drug dependent siya, is because ganun yung environment Yes. So talagang kailangan huhugutin mo siya doon. May question lang ako, last question lang. So Camille, for example, may kakilala kang drug addict, kailangan niya ba talaga na nasumuko sa mga otoridad at pumasok sa rehab? Hindi, pwede bang sarili lang ako na magbago? Kailangan ko ba talagang pumunta sa mga Kung sinasabi mo kasi na gumagamit ka ng drugs, na prohibited drugs, first and foremost, kailangan nga ma-assess kung inaabuso mo. What if kung kaya ka lang dahil kasi parang pag nandyan siya, okay lang na magte-take ako. Pag wala siya, hindi mo na hinahanap. So, mas maigi siguro na ma-orientang isang tao na kailan ka dapat magpa-rehabilitate. Kailan, kasi kung nasa innate mo naman yung pagbabago Kung gusto mo magbago talaga, totally i-level up mo yung sarili mo na ibabalik ko yung values na ganito. Mali itong ginagawa ito. So, hindi mo kinakailangan na total na bakit ka susuko samantalang ang point mo dito, gusto mo na within you Gusto mo na So sana magbago. meron talagang programa na mai-orientang isang drug dependent or yung nag-aabuso ng drugs na eto ang programa natin. So gusto ko lang may checklist tayo. Pag talagang naiayos niyo yung sarili niyo, eto ang gagawin natin susunod na step. Kinakailangan magbago tayo in the sense na makakapagtrabaho ka na, functioning ka. Yeah. O ngayon, kung wala talaga kayong mapasukang trabaho, yung mismong barangay level or na community level, magbibigay ng suporta na hindi yung bibigyan ng livelihood. Kung hindi, i-mainstream talaga sila sa community in the sense na, kung pwedeng merong ganitong klaseng trabaho, open na sila. Tapos ngayon, meron na lang na magtitingin sa kanila every month kung how are they doing, i-evaluate kung umu-okay sila. And then eventually magugulat ka na since unti-unting merong changes na ganyan, maaaring sabihin natin, effective yun na pamamaraan kaysa sasabihin mo na susuko ka. Kasi pag sinabi mong susuko ka, naka-blotter ka nga, pero it doesn't sa sobrang takot mo, baka mamaya hindi ka Ayaw mo na nalalabas ng sumuko. bahay kasi baka Walang mamaya follow-up, baka mamaya ka namang so doon na lang ako sa bahay, so mas lalong nagiging dead end yung result. So, dapat maalala ng ating mga kasambahay, hindi overnight ang pwedeng pagbabago. Yan ay dumadaan sa matinding proseso. At saan pwedeng hanapin si Dr. Camille? Meron po kaming psychiatric facility. Ito po ang Clinic of the Holy Spirit, number 4 Los Angeles, Cubao. Tapos ang numbers po namin 721-7180, 721-4798. Okay, maraming salamat. Doc Camille Garcia. Diego. Breakfast time na, breakfast. Yes. Hey, good morning mga viewers. Nandito ulit ang ating veteranong chef sa What's for Breakfast, di ba? Yeah, pero Jax, ito muna, kanina na-impress ako. Ang galing na siya pagbalat ng pinya. Chef, Chef, no? kanina binalatan niya yung pinya na walang pati yung loob na hiwa na hindi niya ginagalaw yung meat, Hindi diba? niya tinatanggal sa loob. Hindi niya tinatanggal sa loob. Nabilib naman kami ni Harris. kaagad Expert dyan si Chef. Chef, ano ba breakfast natin ngayon umaga? Ngayon pong umaga ang breakfast natin yung ating pong siomai. Pero Siomai? naibang siomai po yan. Bakit na iba yan, Kasi Chef? po, ang siomai po natin, ano po yan? Yung cabbage siomai. Cabbage siomai. Opo, And cabbage breaded siomai. pork with orange sauce. Yes. Wow. Healthy. Opo. Sige, Chef, ano ba ingredients ng cabbage siomai? Sa siomai po, yun Yes. pong ating cabbage na shredded po ang pagkakachap. Okay.
Tapos hinaluan po natin yan ng yung ground pork. Okay. Saka po yung ating sesame oil, onion, grass, tapos yung pong ating iodized salt at saka sugar. Wow. Sige, tapos paano magawin itong siomay? Bali po yan po inilalagay po doon sa gitna yung ng natin, ng wrapper. Oo. Siomay wrapper. Tapos ibinibilot ng gano'n. Pero ito yung mga laman, yung cabbage, Opo, saka yan po ground yung pork to? ground pork po yan. Ayun. Tapos anong sauce yan, chef, nalagay mo? Ano po yan? Oyster sauce po yan. Oyster sauce. So, ang gagawin dyan, chef, ano yung explain naman? Yan po yung ating Ano yan, honey? Opo. Hindi po, po yan, yung sauce niya, tsaka onions. Onion. Okay. White onion po ang dapat na gamitin. White onion dapat. Opo. Okay, tapos ito. Yan pong ating black pepper powder. Black pepper. Opo. And then, lalagyan natin ng... Opo, at saka po yung ating egg. Opo. One whole egg, okay. Oo. Saka po yan mamas natin. Yung Flour pong yan? ating cornstarch po yan. Cornstarch. Okay. Kasi po ang flour, hindi po siya gaanong talaga siya. Ano siya yung... Bubuo talaga. Matigas. Matigas. Opo, Okay. matigas. Tapos yan ay asin. Opo, iodized salt. Iodized salt. Iodized salt. Alright, tapos lahat ng ingredients Lahat po ng ingredients yan, haluin po natin yan. parang Mamas natin feeling, ang no? gusto. Oo. Opo. Halo-halo lang. Okay. Saka po yan ilalagay doon sa ating Yung sinasabi ni chef kanina. Alright, tapos siyempre lahat ng mga wrapper ubusin. Opo. Tapos pagkatapos na ibalot lahat, chef, ano ang gagawin natin? I-steam po natin yan. Steam lang. Steam lang. Ayun, yun yung steamer. yan po. Yun ang ginagawa natin kanina umaga pa. Within 12 minutes po. At least 12 minutes. Yes, 12 minutes. Para maluto thoroughly. Opo. Ayun. So yan ang cabbage siomay and breaded pork. Hindi, yung cabbage siomay and breaded pork in orange sauce ni Opo, chef. opo. So, Alright. steam lang yan, chef, no? Steam lang po yan. Okay na yan. Anong sasawan natin dito, chef? Ano po? Simpleng lang po. Yan. Tuyo kalamansi. Yan, breaded, yan, cabbage siomay. Yan po yung siomay. Pero yung katabi niya, Yung katabi po niya, yun po yung ating pork, ayan, breaded pero pork. itulong mo sa amin yan, chef. Mabilis lang naman yan eh. Ano ba ingredients yan? Ang ingredients lang po niyan, yun lang pong egg, tapos yung oyster sauce, Okay. cornstarch, black pepper powder, Okay. saka yung ating pong Hindi, wala nang wala na wrapper. po yung Wala na. wrapper yan. Wala nang Yun wrapper lang po yan. Tapos Baka nalilito lang yung mga nanonood. Yung wrapper po para sa siomay po. Opo. Okay? Nagkasama lang yan. Nagkasama lang. Tapos Ibalot yung na yung pork eh. O chef, ito yung pork. Ano pa nalutuin to? i-deep fry po yan. Deep fry lang. Deep fry lang po yan. Simpleng-simple. Opo. Ayun. po. Yan. Yung ating pagmamarinate, Okay. yan po yan. Asin at saka Mamarinate pepper natin. yun, chef. Opo. Sino pepper Opo. lang. Tapos, lagyan Yan natin po yung oyster sauce. Oyster sauce. Opo. Tapos, imimix lang natin yata, Imimix chef, po no? yan. Yan, Imimix po. mamasahin natin. Paano na mawala yung Opo. tension? Oo nga pa hindi manigas. Opo. Okay, tapos Yan, tapos yung pong ating cornstarch, Okay. pagka ilalagay muna natin, set aside dun sa tapos yan po. Deep fry na. Deep fry lang po yan. Oo nga Yun, masarap. Pero chef, dapat mainit talaga, chef, no? Opo, Para mainit lang po. hanggang mag-golden Saka ba brown. nakarinig Haris na magluluto sa malamig na mantika? Tapos yung pong ating sauce, yung orange sauce po natin, ganyan lang po ang gagawin. Yan pong orange sauce natin, po yan? Orange stock. Okay. So, Tapos pwede lalagyan po natin ng kaunting tubig yan, timplang tubig, para sobrang po kasi yan tamis. Okay. Concentrate. Dapat orange sauce, Haris. Hindi masarap pag blue sauce eh. Okay. Yan lang po. Hindi, wala lang. O yan, ito yung fried pork with orange pork. Orange pork. Orange sauce. So, chef, mag-promote tayo. Go! Magpasikat tayo, chef. Taka mahanap. Gusto ko lang pong malaman nila yung aking FB Yun. Yan po. Chef. Mac1302 at yahoo.com. Opo. Saan ka mahanap, chef? Yung pong aking contact number 0917-430-935. Bawal po ang textmate kay chef. Magagalit po ang commander. Saan ka ba makikita, chef? Bali po sa Dito, ngayon po. nakita mo siya ngayon. Good morning po. Pero doon, chef, saan siya ka makita? Bali po, nagwo-work po ako ngayon sa Newport. Okay. Para matikman yung mga luto mo, pumunta na lang doon. Yeah, yes. Ay, Chef, mga may babatiin ka? Pwede po bang bumati? Of course. Siyempre. Sige po. Binabati ko lang po yung aking mga kasamaan sa trabaho at saka po yung manager. Good Saka po morning. mga anak ko.
Yes. Sige, Chef. Maraming salamat. Thank you, Chef. Sa atin na veteran chef. At Yes. syempre, Thursday, Haris. Kasama natin, Hindi syempre. makukumpleto ang Thursday kung wala si Ninang. Lisa Matibag Muyot. That's right. Doktrina ng mga matatanda sa mga kabataan na masama ang pangungutang. Madalas kasing nalulubog ang karamihan dito at nagiging patong-patong na lang ang problema. Minsan kahit sa eskwelahan na ituturo sa atin na huwag mangutang para huwag maghirap. Ngunit totoo bang walang maidudulot na mabuti ang pangungutang? Yan ang sama-sama nating aalamin kasama ang ating Ninang Liza dito sa Ikonsulta Mo. Hi, good morning, Nina! Hello! Ating financial advisor na si Ninang Liza Matibag Muyot. Hello, good morning. Diba? Taray ng outfit. Diba? Parang ambassador lang. Sister ko si Minerva at sa KM Company. Diba? Ayan. At ang topic natin ngayon, Reens, tama ba ang mindsetting na masama ang mangutang? Diba? Kasi, sakit yan ng mga Pilipino, diba? Sinasabi, may utang ka, ano yan? Masama ang mangutang, di ba? Tsaka di ba yung ibang mga Filipinos din, di ba, nauubos na yung sweldo nila dahil sa sobrang dami ng utang nila. Yes, Patong-patong. Di ba? Yan ang sasagutin ni Ninang. Ay, hindi masamang mangutang. Kasi ang sabi nga ng isang bilyonaryo, hindi ka yayaman kung hindi ka mangungutang. Paano yun? Oo. Totoo naman na marami talaga ang nalulubog sa utang. So, katakot-takot na problema pagka marami kang utang. Pero kung yung inutang mo ay gagamitin mo pang negosyo o kaya mag-i-invest ka, bibili ka ng bahay, at saka yung bang mga bagay na pagkakakitaan, then mabuti ang pangungutang. So, paano gagawin yon? Kailangan alam mo, conscious ka, alam mo kung magkano yung interest rate. Okay. So, kung ang interest rate, for example, ay say 12% per annum. So 1% a month, no? Tapos inilagay mo sa negosyo. Kunyari nagtinda ka ng RTW na ang tubo mo sa isang buwan ay say, pag nabenta mo yung damit, normally ang tubo dyan mga 20% to 50%. 1% lang yung interest mo. Therefore, kikita ka. Oo. Or yung mga bangko is a perfect example na nangungutang sila para ipautang. So, ang ginagawa ng mga bangko, for example, magkano ang savings interest rate mo ngayon? Siguro wala pang 5% per annum, So, siguro mga nasa 0.003% per month. Pero, yung mga bangko, pinapautang nila yan at 8%, 10%. So, more than 100% yung kinikita nila dun sa idinideposito natin, tapos pinapautang nila. Yung iba kasi, mangungutang sila para bilhin yung gusto nila. Diba? Yung, hindi yung need Want lang Kunyari, gusto kong bumili ng aircon, gusto kong bumili ng TV. Mga Pilipino, mangungutang ako kasi gusto kong bumili ng ganito. Hindi dapat ganon, Ninang, diba? Dapat ang isipin nila, pang negosyo o kailangan mabayaran rin nila yung utang nila. Diba? Tandaan na natin, yung bibilhin natin na nagde-depreciate. Ano yung mga nagde-depreciate? Yung mga appliances, yung mga gadget, kotse. Lahat yan ay hindi investment. So may cost ka nun, depreciation every month. Kasi after a while, wala nang value, no? So yung investment mo doon, kung mangungutang ka, hindi siya maganda. But of course, kung kailangan mong gamitin, di ba, sa trabaho, or for your comfort, for your convenience like a car, then okay lang mangutang. Pero ito ay cost. Hindi siya magkakaroon ng income. So, ang pinakamaganda talaga, gagamitin mo yung inutang mo to earn, especially yung passive income. I-invest mo like you will buy a lot. Or yung bahay, lupa, matitirhan mo na, then mag-appreciate yung value nun. So, kahit nagbabayad ka ng interest, nako-cover ng appreciation ng value ng property. Tsaka, Ninang, parang mas magandang mangutang kapag alam mo na may interest yung babayaran mo. Kasi pag alam mo na wala siyang interest, parang hindi ka mape-pressure na bayaran yung utang mo dun sa pinag-autangan. Ay, ako, sa akin, pautangin mo ako ng walang interest, tatanggapin ko.
Oo naman. Why not? Hindi, pero syempre, di ba, para naman dun sa nagpautang, medyo mahirap yun sa kanya. Yes. Kasi hindi mo alam kung kailan ka babayaran. Ako ang maganda talaga, di ba? Yung utang, gagamitin mo talaga. Tama si Talia, hindi ko sa personal needs. And then, tama ka rin, Rina, na dapat maging responsable tayo. Tinuturuan tayo maging responsible. Kung yung kunyari, nanghiram tayo ng money, kahit na sa kaibigan natin, sa pamilya natin, like sa magulang natin, or sa mga kapatid natin, kasi yung pera nila mag-earn pag nasa bangko. So siguro ang maganda na lang dyan, ihagil nyo sa kanila na, ma, pa, o kaya, sis, pautangin mo ako, pero kung ano yung interest rate na kinikita niyan sa bank, babayaran ko rin. Oo, kasi Pwede. pag ganun kasi, parang natitrain ka rin na maging negosyante. Kasi pag negosyante ka talaga, alam mo na mayroong cost of money. Ano yung cost of money? Yun yung interest na ibinabayad natin pag gumagamit tayo ng pera. Ninang, tama rin ba yung sunod-sunod na pag-loan? Like for example, gusto mong mag-invest, bumili ng sasakyan, so maglo-loan ka, may car loans, di ba? Tapos gusto mong mag-invest sa isang bahay, so magkuha ka rin ng house loan. Tama ba na pagsabay-sabayin mo yun? Pati yung education, kunwari magbabayad ka ng tuition fee ng anak mo. So pwede ba yun pagsabay-sabay? Ang rule naman, ang simple rule lang naman dyan ay kung kaya mong bayaran. Kung kaya mong bayaran, pwede kang mangutang ng marami, especially kung gagamitin mo for investment. So, ang gagawin mo dyan, kukumputin mo, magkano ba yung kinikita ko every month, ima-minus mo, magkano ba yung kailangan kong gastusin for my personal expenses, and then after nun, tingnan mo, kaya ko ba bang bayaran yung amortization ng mga inutang ko. Kung kaya mo yon, tapos maganda naman talaga yung purpose ng pangungutang mo, okay lang. Okay din ba, Ninang, yung pambabayad mo sa utang mo ay utang din? Meron din ba yun? Di ba may mga ganyan. ganon? Oo. Pero yung iba kasi, kaya masama yan, yung bang walang-wala kang pera, tapos hahanap ko ulit ng utang, parang hindi ka talaga makakabayad nun, mababaon ka. Pero may isang time na maganda yan. Kung yung, for example, may utang ka na ang rate ng interest ay say 15%, ngayon meron kang makukunan isang bangko na ang rate ng interest ay bibigay sa'yo 8%. Therefore, mababa. kumuha ka ng utang na mas mababa yung interest, then ibayad mo sa utang na mas malaki yung interest. Oo. Galing magandang tip yan. Kayo, may questions kayo? Oh, About Haris. utang. Ikaw, About na utang. Marami ka bang utang? Hindi ako. nagpapautang siya. Actually kasi man ang credit card Ninang. Tapos yung credit card ko, meron pang balance na pwede ko i-encash. So ginawa ko, instead na padagdag yung interest dun sa aking balance, kinuha ko yung malaking pwede ko i-encash, tapos binayaran ko yung balance ko. Oo, pero sa tip sa ating mga kasambahay, no, pag gagawin mo yan, dapat tatawag ka at pupunta ka mismo sa bangko. Kasi hindi ka na-charge ng cash advance fee na 5%. So for example, no, pagka yan ay ginawa mo at nagpunta ka lang sa machine, then automatic i-charge ka ng 500 pesos for every 10,000 or 5% nung interest. So mahal yon. Tsaka dapat titingnan mo yung promo. Kasi may mga credit card na may promo na okay, you can avail now of a cash advance. Or you can transfer your loan balances for only, ang interest lang is like 1% per month. So, pag yun ang kinuha mo, okay. Pero huwag mong gagawin na yun nga, pupunta ka sa machine, tapos doon ka magka-cash advance. Ano yun, mapapamahal ka Well, din. the good thing naman Ninang, no, yung agent ang tumawag sa akin ng bank. Yes. Tapos in-offer nila yan. Sabi ko, why not? Instead of yung interest mo, palaki ng palaki, kasi laki pa ng balance mo. So yun ang gina. Then payable for 1 year naman, yung tama nakuha yun, kong balance. tama yun. So practical naman yun, Ninang. Yes, tama yun. Okay, last few tips naman, Ninang, sa pangungutang o ang mindset ng mga Pilipino na hindi masama ang mangungutang. Yun, dapat po, hindi naman talaga masama ang mangutang. Kaya lang ituro natin paano ang responsableng pangungutang at paano gagamitin yung inutang para makapagnegosyo o para kumita ng mas malaki kaysa dun sa interest ng inutang. Ang sabi nga nila, yung pinakamagagaling na businessman ay yung gumagamit ng perang ng iba o yung perang inutang. Yun. Uy, tsaka ano muna ha, gusto ko lang magpasalamat at batiin na happy 25th wedding anniversary si General Eddie and Linlin Benigay ng Cebu. Maraming salamat at saka sa Sinagtala
class of 1986 ng PMA. Hello sa inyong lahat. Oo, kasama ni Ninang last weekend ba yun? Oo, Si PNP picture. Chief. Oo, si Ronald Bato de la Rosa. Yun. Ayan, maraming salamat sa'yo, Ninang. Okay, thank you. Siyempre, dire-diretso tayo ulit. Kaya, good morning, Talia. Ayan, kung meron pa rin sa ating mangungonsulta ulit, legal questions naman ito, mula pa rin ito sa Pateros. Si Jonas Legardo, 21 years old mula sa Pateros. Ganda umaga sa'yo, Jonas. Good morning po. Good morning. Para sagutin yung iyong ikukonsulta. Jonas. Good morning po. Sige po. Kukonsulta ko lang po kung paano po ang gagawin pagka sa birth certificate po nagkamali po ng gender. Lalaki po sana kaso babae po yung nalagyan ng cross. Well, ang dapat niyo gawin ay kumuha ng mga affidavits na magpapatunay na ikaw ay lalaki at hindi babae. Kasi ang meron naman records rin po dyan would be also sa hospital, no? Kung meron pong record na ikaw ay talagang pinanganak na lalaki at hindi babae, may record yan. Kasi yung birth certificate naman na iba, yun rin ang fini-fill up ng mga magulang at pinapasa sa NSO. So dapat maghanap po tayo ng iba't ibang mga dokumento na pwedeng gamitin para ma-change o mapalit yung nasa NSO mo. Maliban po dyan, baka humingi po ng mga affidavits katulad po ng mga affidavit mula sa iyong magulang kung sila'y buhay para ito ay ma-attach sa change ng gender. So, ang payo po natin, pumunta po kayo sa Philippine Statistics Authority para itanong kung ano pang dagdag na requirements na pwede ninyong isubmit para hindi na kayo kailangan pumunta sa korte. Jonas? Thank you po. Okay. Thank you po. Maraming salamat, Jonas. Alia. Thank you, Kong. Jegs. Wala na. Yes, isa lang yung ating mga... All right. Thank you, Talia. Ano ba ang susunod natin ngayon? Ay, good morning. Pangkalusugan. Oh, Ayan. ba't ka nakasilip, Rina? Morning. Nakadungaw ka? Oh, ito. Oo. Ayan, para sa ating usapang pangkalusugan, syempre nagbabalik si Dr. Emily Sevilla. Ayan ang pag-uusapan kasi natin for today, ang natural food sources that delays aging and gives beautiful skin. Ano-ano ba to, Doktora? Yes, actually it's a very exciting topic. Natutuwa ako kasi as of now, ang pag-uusapan natin, medyo cheap lang siya. Kumbaga, ito yung mga bagay na pwede nating bilhin sa mga marketplaces, sa palengke, even. Kumbaga, these are the available things na pwede nating ma-use na hindi natin kailangan pumunta sa clinic or hindi natin kailangan bumili ng mamahaling mga ointments. Kasi ito, nabibili, natural sources siya. So, we can buy it anywhere. Katulad ng? So, before I would be saying the food sources, no? Surprise! Okay. I would just be discussing first, ano-ano ba yung mga bagay o yung mga minerals or yung mga items na kailangan nating ipasok sa body natin para ma-delay yung signs of aging. At the same time, maging maganda yung balat natin. And at the same time, ma-protect tayo from the rays of the sun. Kasi as we know, yun talaga ang number one, nakaka-deteriorate ng skin natin yung exposure. UV rays, yes. From the sun. Most specifically now na manipis na yung ozone layer natin. So, ito yung mga tinatawag na, okay, enumerate ko lang for sa ating mga kababayan, yung ating zinc, selenium, vitamin A, yan, familiar tayo dyan, vitamin E, vitamin C, yon, and omega-3 fatty Omega-3. Meron bang pagkain na all-in-one makukuha mo yung mga vitamins and minerals na sinabi mo, Doc? Yes, actually tama ka. It's good to know that there are some foods that actually contains all of it. Plus more pa. So, itong pagkain na to, very, very common, like egg.
pwede yun. Yes. Pero di ba masama din ang egg? So, ilan dapat na egg in a day? So kasi, ang target natin is itong egg na to will give us zinc, will give us vitamin E, will give us vitamin A, and at the same time, it's a complete protein. So since ang body natin or yung cellular structure natin is all made up of proteins, maganda talaga siya for cell repair. Okay. At the same time, yun na nga, protection. Kasi may zinc siya, pinoprotect niya tayo from the rays of the sun para hindi tayo masyadong mangulubot. Kaya lang, kasi dahil ang itlog naman natin, pag sobra, delikado din. Yes. Kasi it would affect naman our cholesterol level. Kasi dapat ang eggs lang natin, no? Like sa mga kids, they're only allowed 1 to 2 eggs a day. Ngayon naman sa ating mga adults, we're only allowed at least 2 to 3 eggs a day. For those asthmatics, medyo hirap sila sa egg kasi magkakaroon sila ng mga allergic reaction. Which leads us to avocado. Kompleto rin to, Doc. Yes, actually, if you would research, avocado now has a lot of different nutrients. Actually, it's already covered with 20 minerals and vitamins. Sobrang ganda. Alam mo ba, ang avocado may lutein din. Nakakalinaw din siya ng mata. And another thing, it's also good for weight loss. Yes, ang avocado. Nakaka-decrease siya ng incidence ng obesity, ng diabetes, nakaka-lower ng cholesterol. At the same time, nakakababa ng timbang. Ano pa yung susunod natin na pagkain? And the third one is we should not forget our omega-3 fatty acid kasi ito yung nagbibigay sa atin ng moisture eh. So like, let's say salmon, ganon. O kung gusto mo naman medyo belly murang ng isda, sardinas. pwede ba yun? Yung mga belly ng isda, Yeah, diba? actually this is a good fatty acid. Yes, fatty acid. Ibig ko sabihin parang oil pala. The fish oil is a good oil. Diba? It's also good for pregnant women. Kasi nakakatalino siya sa mga babies. Ganon. Oo. Actually, meron pa tayong mga several sets of food talaga na medyo hindi masyadong available or medyo nasa mga mamahaling bilihin. Yung mga antioxidant na berries, diba? Oo, yung mga strawberries, yan. Ano yan, mga antioxidant yan, pampaganda ng balat yan. Asparagus, pwede mo, kainin mo ng steamed lang, asparagus, tapos broccoli, legumes, walnuts, yung mga nuts natin. And if you want medyo higher, you go for the chia seeds. Yan. What about yung mga intake ng vitamins? Okay din ba yun? Nakakatulong din ba sa ating mga balat yun? Which actually leads us to hindi naman natin kasi kayang kainin lahat ng bagay. I mean, if you would eat all of that in a day, like you need to eat like 5 carrots a day or how many eggs a day, all of those things, it would be impossible. So that's why we need to sometimes really supplement na lang. There are 2 methods of how we supplement. It's through oral or we do it by IV. So ini-inject yung mga medications ito. I think I've discussed already the IV drips. Oo. So we can do an oral. Ngayon, kung medyo kulang na kulang talaga, pwede naman nating i-drip through the dextrose. I-drip natin yung mga vitamins and minerals na kulang, which is nagbibigay ng glow sa ating balat. Yes. Pero aside from that, kailangan sabayan din nila syempre ng tamang pagtulog saka ng proper hydration, di ba? Talagang basic yan. That's very important. At syempre para gumanda rin yung kanilang balat, saan po nila kayo pwedeng puntahan? For those who wanted to see me, you can go to Unit 2H, the Grand Hamptons Tower 2, First Avenue Corner, 31st Street sa BGC, Taguig po. Our numbers are 843-3023. Hanapin niyo lang po si Dr. M. So, may parking lot sa harap namin malaki. So, it wouldn't be hard to go to the clinic. And may bus stop sa harapan. Ayan, madali lang pala puntahan niya. Maraming salamat po sa inyo, Dr. Emily Sevilla. Thank you, Doc. Thank you, Kikay. Pre, mga kasangbahay, bago matapos ang ating Thursday morning, tayo muna ay magsa-something good! That's right! Okay mga kasangbahay, ngayon ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang good deed ng isang service crew na ginantihan ng customer. O diba, ito alamin natin. Sa pamagitan ng isang Facebook post, ipinadama ng isang ina na si Michelle Resendes ang kanyang labis
labis na kagalakan sa ginawang kabutihan ng kanyang anak. At ayon sa kwento, nilibre ng kanyang anak na si Matthew ang isang pulube ng isang pagkain nang pumasok ito sa kanilang fast food chain kung saan ito nagtatrabaho. At nakita naman ito ng isa sa kanilang mga customers, kaya nagbigay ito sa kanya ng isang $100 na tip. O diba, nako, mahigit 4,000 din yan. At dahil dito, labis naman itong ikinatuwa ng mga netizens dahil si Matthew ay may ginawang something good. Uy, mga kasangbahay, bago pa ipagpapatuloy ko na rin, meron lamang tayong public service announcement dahil meron po tayong kasangbahay na nagpabigay, may nag-share po ito sa akin. Ito po ay #SaveBabyMonay. Itong si Baby Sibyl Shin Monay was diagnosed of biliary atresia o isang chronic liver condition, and the liver progressively deteriorates noong siya ay 4 months old lamang. And she needs to undergo liver transplant as soon as possible, but we can't afford it on our own. Her liver condition is already in cirrhosis end stage, and the liver transplant would be in Kaohsiung, Taiwan, which cost 4 million pesos, while here in the Philippines at Medical City starts at 4.5 million pesos. At para po sa ating mga kasangbahay na nais tumulong at nais mag-donate, maaari nyo po itong gawin sa pag-log on dito sa www.gofundme.com/2988UBKC. Yan po ang #BabyMonay. Okay, yan po muna ang ating something good at public announcement, public service announcement ngayong umaga. Thank you, Erica. But before moving on, our deepest condolences nga to the Jimenez family, kay Benjamin Jimenez. Of course, daddy yan ni Ate She. Just passed away. And here sa Good Morning Kuya, would like to extend our deepest condolences, and rest assured na they are always in our prayers. Diba? Okay, puntahan natin sina June at Angela para sa ikatlong paghataw ng mga balita